mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Panibagong grupo ng mga militante sumugod sa compound ng mga diskaya sa Pasig. National Capital Region Police tiniyak ang kapayapaan at seguridad sa gitna ng mga kilos protesta. Klase sa maraming lugar, suspendido matapos bumuhos ang ulan sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Pagtaas ng presyo ng bilihin, bumili sa 1.5% noong Agosto. Sa MBC TV correspondents, senior citizen, balik kulungan matapos mahulihan ng higit 200 pisong halaga ng shabu sa Pangasinan. Sa MBC TV Sports, 16 na colleges sasabak sa 2025 Shaky Super League Preseason Unity Cup simula ngayong Setyembre. At sa showbiz pattern, Italian fashion icon na si Giorgio Armani pumanaw sa edad na 91. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Tila eksena sa pelikula ang maagang nasaksihan ng publiko sa kilos protesta ng grupong Akbayan sa labas ng St. Gerard Construction Compound ng pamilya Diskaya. Ang tema kasi ng kanilang rally, exorcism o pagpapalayas ng multong flood control projects. Ang mga detalye tinutukan ni Edniel Parosa. Nagmistulang exorcism ng mga multo ang rally ng grupong Akbayan Biyernes ng umaga. Yan ang naging tema sa programa ng mga militanteng karamihan ay kabataan nang sila ay lumusob sa tapat ng St. Gerard Construction Compound sa lungsod ng Pasig. Suot ang mga costume ng multo at maskara ng government contractors na Curly at Sara Diskaya, kinalampag ng Akbayan ang negosyong pag-aari ng mga inaakusahan. Ayon kay Party List President Rafaela David, ito ay para mapalayas ang umunoy multo o ghost flood control projects ng gobyerno. Ano ba dapat ginagawa natin sa mga multo ng buhay natin? Ay, pinapalayas! Kasi kung wala akong lugar sa magandang paggogobyerno, ang ghost projects. Ikalawa na ang nabanggit na grupo na nagtungo sa St. Gerard para iprotesta ang parehong isyu. Pero di tulad sa pambabato ng putik at vandalismong isinagawa ng naunang ralista, nagtambol, nagmarcha at nagtalumpati lang ang mga Akbayan na mabilis din namang lumisan. Ilan pa nga sa mga tauhang nasa loob ng compound ay nakipagsagutan pa sa mga demonstrador sa labas. Sabi ni Pasig Police Chief Police Colonel Hendrix Mangaldan, naging mapayapa naman ang panibagong protesta. Hiling lamang ng unit na nagpakalat ng wala pang 100 tauhan para talihin sana ang kaayusan para sa kaligtasan ng parehong partido. Let us maintain, of course, our maximum tolerance. Nakikita naman po natin na itong issue na to ay being already tried, heard by our Senate and our Congress. At wag na po natin dagdagan yung mga possible na situations na pwedeng mag-escalate. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tiniyak ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang kaligtasan at kaayusan sa gitna ng mga nangyayaring kilos protesta. Sa panayam sa DZRH, sinabi ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na hindi nila hahayaang mangyari sa Metro Manila ang nangyayaring pagkilos protesta sa Indonesia. Aabot anya sa 4,000 pulis ang nakahanda at naka-standby upang mabilis na rumisponde kung kakailanganin. Partikular na tututukan ang EDSA na may posibilidad umanong pagkilos na mangyayari. Pakinggan at panuurin po natin ito.
Naka-receive po tayo ng meron po tayong info na baka may projected rally na magaganap dito sa EDSA, kung kaya po naghahanda po kami dito sa NCR na maglagay ng mga tao doon kung kailangan po natin na mag-deploy ng CDM. Naka-ready po tayo para po hindi naman po tayo magugulat na bigla ang magkaroon ng rally or magkaroon ng biglang mga pagtitipon itong mga magpapalabas ng kanilang mga pahayag at ang kanilang mga saloobin. Nakahanda po ang NCRPO. Samantala, pasintabi po sa mga nanonood dahil sensitibo po ang ating susunod na balita. Isang lalaki ang nasagip ng mga otoridad matapos tila makipagpatintero at magtangkang tumalon mula sa ibabaw ng tunnel sa Mindanao Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Ang kalagayan ng lalaki alamin sa report ni Val Gonzales. Matagumpay na nailigtas ng mga rescuers ang lalaking nagtangkang tumalon sa northbound ng Mindanao Avenue Tunnel dakong alas 9 ng umaga kanina. Umakyat ito sa gilid ng kaba ng Mindanao Avenue at tumuntong sa ibabaw ng nakakabit na light box. Umabot ng halos 1 oras ang makapigil hiningang negosasyon dahil umaalmat mistulang nagpatinterong mag-isa sa mataas na bahagi ang hindi na pinangalan ng lalaki. Kabilang sa mga nangumbinse para pakalmahin ang lalaki ay kinabibilangan ng mga rescuers mula sa BFP, Quezon City, DRRMO at mga traffic enforcers ng Quezon City Police District. Agad dinala sa pinakamalapit na pagamutan ng lalaki na napilitang iposas ng mga otoridad dahil sa ito ay nagpupumiglas. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsuspindi ng pasok ang ilang LGU sa Metro Manila at Karatig Lalawigan matapos bumuhos ang malakas na ulan kaninang umaga. Epekto ng heavy rainfall warning na inilabas ng Pag-asa. Suspendido ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Caloocan, Marikina, Malabon, Valenzuela, Parañaque, Las Piñas at San Juan City. Habang hanggang senior high school sa Pateros, Pasig at afternoon classes naman sa Quezon City. Habang nagsuspindi rin ang pasok ang ilang lugar sa Calabarzon, Central Luzon at Cagayan Valley. Sa iba pang balita, bumilis naman sa 1.5% ang inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo nitong nakalipas na buwan. Sa pagsusuri ng Philippine Statistics Authority, bunsod ito ng sunod-sunod na naranasang sama ng panahon, gayon din ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Tinutukan yan ni Dustin Bayog. Bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing produkto at serbisyo sa bansa sa nakalipas na buwan ng Agosto. Ito ang inanunsyo ng Philippine Statistics Authority o PSA ngayong araw nang may talang 1.5% inflation rate mula sa nakalipas na 0.9% noong buwan ng Hulyo. Paliwanag ni Undersecretary Dennis Mapa, ito ay bunsod ng pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga pagkain at inumin sa bansa na mula sa negative 0.2% ay sumipa ito sa 0.9%. Ang nag-ambag sa pagtaas ng inflation para sa food and non-alcoholic beverages ay ang pagtaas ng presyo ng vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 10% inflation rate, particular dito ang kalabasa. Nag-ambag din sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng fish and other seafood na may 9.5% inflation rate, tulad ng galunggong. Ayon pa kay Mapa, nakapekto ang mga naranasang sama ng panahon ng Agosto sa pagbilis ng pagtaas ng presyo, partikular na sa mga gulay. Halimbawa nito ang pagsipa sa 26.5% inflation rate ng gulay sa Metro Manila mula sa negative 3.6% noong Hulyo, dulot ang mapagbaha na nakambag sa kabuang 2.9% inflation sa NCR. Kikita natin na pag may mga bagyo at nagkakaroon ng baha sa mga ating lands na produce ng products, no, like vegetables, yun talaga yung unang talagang tinatamaan. So dito nag-attribute na yung impact ng mga bagyo
nung nakarang buwan, particularly sa vegetables. Kaugnay nito, nakambag din sa pagbilis ng inflation ang mabagal na pagbaba ng presyo ng langis, diesel at pasahe sa barko. Sa kabuuan, malaking bagdal pa rin ang inflation rate ay dahil pa rin sa pagbilis ng taas presyo sa pabahay, tubig at langis na sinundan ng pagkain at mga inumin at ang restaurant at accommodation services. Samantala, kinakikitaan naman ng patuloy na pagbaba ng presyo ang bigas at maaari itong manatili at hindi nababagal sa susunod na mga buwan. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang paramdam si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, hindi dahil nagtatago, kundi dahil nagpapacheck up lang di umano ng kanyang puso sa Amerika. At kasabay ng tensyon sa Kamara, pinaringgan naman si Navotas Congressman Toby Tiangco sa tila pagiging tikom nito sa flood control projects sa sarili nitong teritoryo. Naritong ulat ni Kyle Bulyas. Sumasailalim ngayon sa extensive check-up sa kanyang puso si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co sa bansang Amerika. Yan ang iginiit ng kanyang kapartidong si Representative Alfredo Garbin Jr. kaugnay ng pananatili sa US ni Co sa gitna ng investigasyon sa flood control projects. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Garbin na noong Pebrero pa paalis-alis ng bansa si Co para ipasuri ang sakit nito sa puso. Ito rin anyang dahilan kung bakit absent si Co sa ika-4 na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Matatandang iginiit ni Navotas Representative Toby Tiangco na dapat ipatawag sa hearing ng House Tri-Committee si Co, gayong siya ang dating tagapangulo ng House Committee on Appropriations. Kaugnay naman ito ng alegasyon ng budget insertions, kaya para sa chairman ng Tri-Committee na si Bicol Saro Representative Terry Riton, sa ibang committee dapat ito imbestigahan. Ito rin ang paniniwala ni Garbin at sinabing pilit na inililihis ni Tiangco ang usapin, gayong ang subject matter ng pagdinig ay sa maanumalyang flood control projects at hindi sa budget insertions. Ayon kay Garbin, ipinagtataka nitong hindi iniimbestigahan ni Tiangco ang flood control project sa kanyang distrito, gayong 2 sa mga kontraktor na sangkot sa ghost projects ay may proyekto rin sa kanilang lugar. Wala, di ko naman sinasabing may anomalya, but should have been a red flag, diba? If he's all for transparency and accountability, bakit hindi naman lang pinansin yung presence ng kontraktor na 2 doon sa kanyang distrito na gumagawa pa ng kanyang flood control. And to tell you, Tuning and Ka Jerry, yung ginagawa na project na yun ay part of his insertion sa 2025 awarded to Sims Trading and St. Timothy. Mayroon umanong hawak na dokumento si Garbin na nagsasabing may higit sa kalahating bilyong pisong halaga ng insertion si Tiangco sa 2025 national budget. Giit ni Garbin, kung nais umanong imbestigahan ni Tiangco ang issue sa budget insertions, dapat anya nitong unahin ang kanyang sarili. Imbestigahan niya sarili niya muna bago yung TRICOM. Kasi yung TRICOM naman, accord the proper courtesy sa mga House members. Yun po iniingatan natin. That's a long-standing tradition na wag mo imbestigahan o as much as possible, wag mo gawing resource person yung sarili mo. So, yun ho yung ating pinupunto ngayon. Now, if he's after for those all insertions, di-imbestigahan niya muna yung sarili niya, yung insertion niya na ipinasok niya sa 2025, ang 2 taker doon ay nai-involve sa manumalyang ghost projects. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nilinaw naman ang Legal Counsel ng Pamilya Diskaya na phase 2 na lamang ng Philippine Film Heritage Building ang isinasaayos ng Great Pacific Builder Construction kasunod ng di umano'y depektibong pagpapatayo nito. Dagdag pa ng abogado, iba na ang may hawak sa construction firm at absuelto na dapat sa isyong ito ang mga Diskaya. Una sa balitang yan, si Jackie Resho. Nilinaw ni Atty. Cornelius Samaniego III, ang legal counsel ng Pamilya Diskaya, na phase 2 na lamang ang isinasaayos sa konstruksyon ng Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Maynila. Sa panayam sa Damdaming Bayan, sinabi ni Samaniego na nakuha ng Great Pacific Builder Construction ang notice to proceed sa pagpapatayo ng gusali nitong Enero. Kaugnay ito sa nadiskubreng mismo ni First Lady Liza Araneta Marcos na hindi pa tapos at epektibo ang pagpapatayo ng naturang building na dapat sana ay bubuksan na sa publiko kahapon. Ang phase 2
2 ay nagkakahalaga ng mahigit 107.9 million pesos habang ang Phase 1 ay nasa 143.2 million pesos. Paliwanag ni Samaniego ay mahigit 3 buwan na lang ang kinakailangan para matapos ito. Pero sa ngayon, hindi na nila alam kung may pagpapatuloy ito dahil wala na silang lisensya sa PICAB. Itong Phase 2, 2 months itong 2 to 3 months po itong gagawin. Ang naging problema po ngayon, Sir Deo, revoke po ang pick-up licenses ng mga korporasyon. So, hindi ho namin alam kung paano kami magtutuloy ngayon sa kontrata namin dito. Ayan. Kasi hindi na ho kami pwedeng gumawa. Muling nilinaw ni Samaniego na si Mary Joy Balangkad na ang authorized managing officer ng Great Pacific Builder Construction, kaya walang kinalaman ang mga Diskaya sa anumang anomalya sa pagpapatayo ng Philippine Film Heritage Building. Kung nag-divest po ang pamilya Diskaya, ay sino po ang nagmamanage ngayon dito sa Great Pacific Builders, Attorney Samaniego, sir? Ang nagmamanage po isang nagngangalang Mary Joy A. Balangkad. Samantala, iginiit ni Samaniego na nananatiling nasa bansa ang mag-asawang Diskaya at sila'y handang humarap sa Senado sa Lunes kaugnay ng patuloy na investigasyon sa mga anomalya sa DPWH at sa mga flood control projects. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resyo ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ihanda na naman ang mga bulsa. Nakaamba sa susunod na linggo ang ikalawang oil price hike ngayong Setyembre. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, humigit kumulang piso ang posibleng dagdag sa kada litro ng gasolina at 1 peso and 40 centavos naman sa diesel. Posible namang hindi bababa o tataas sa 80 centavos ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Kabilang umano sa nakakaapekto ang ipinataw na sanction ng US sa Iran at tumitinding airstrike sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sixteen teams, one title. Nalalapit ang pagbubukas ng inabangang Shakey's Super League Preseason Unity Cup kung saan magtatagisan ang mga mahuhusay na atleta mula sa collegiate volleyball. Magsisimula na sa September 20 ang 2025 Shakey's Super League o SSL Preseason Unity Cup. Nalalahukan ng 16 colleges, 10 mula sa NCAA at 6 naman mula sa UAAP. At para sa edisyong ito, hindi sasali ang De La Salle University at University of the East. Mahati sa 4 na pool ang mga koponan at maglalaro sa single round-robin format. Ang top 2 teams matapos ang eliminations ay magkakaroon ng twice-to-beat advantage sa quarterfinals. Ang semifinals at battle for bronze ay knockout, habang best of 3 naman ang finals. At para sa National University, nakasalukuyang target ang 4-peat matapos lang pasuhin ng 3 nakaraang preseason cup, maituturing nila itong rebuilding era dahil sa pagkawala ng 2 star player na sina Bena Belen at Alaysa Solomon. Well, for us, National University, so this is going to be our rebuilding era. Hindi naman pwedeng palagi ng hindi naman palagi siguro yung expected. We will just do our best and we will try to defend our title. Rebuilding team kami and wala na yung seniors namin. But, andyan naman yung rookies namin, which is yung mga top din sila from high school. So, ayun, magiging excitement pa din naman. But I think, bibigyan pa din namin ng magandang laban and given sa lahat ng team na gusto talaga kami matalo and pagkatrabahuan natin hanggang matapos ng preseason. Kabilang din sa nireveal sa naturang presscon ay ang pagkakaroon ng All-Star Weekend, nalalahukan ng mga kasalukuyan at dating kampiyon ng kolehiyo. We're planning to have an All-Star Weekend after the end of the elimination round. So before we move into the playoffs, the semifinals, quarterfinals, and final, we want to set a weekend where we will be able to invite the stars of the different teams and of course stars from the past. You know, parang maalala din natin kung paano tayo magsimula and connect it to how we see our future with these new and young upcoming players. So that's going to be something that will be explained in more detail because like everything we do, again, it has a very, very special purpose. It is for a good cause. It is for a foundation that is in line with the vision of SPAVI and ACES. So more details will come, but definitely the star power will be there.
Ang Pre-Season Unity Cup ang magtatapos sa isa na namang matagumpay na taon para sa SSL. Sinimula ng season sa record-breaking Shakey's Girls Volleyball Invitational League na nilahukan ng 30 high school teams. Sinundan ito ng 3-leg National Invitationals na idinaos sa Mindanao, Visayas at Luzon, kung saan nagwagi ang National University sa Davao, Adamson University sa Cebu at Far Eastern University sa Batangas. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Pondong ilalaan para sa Zero Balance Billing Program, pinatataasan ni Senator Bam Aquino. Sa MBC TV Global, US President Donald Trump planong i-rebrand ang Department of Defense bilang Department of War. At sa Showbiz Spotted, fashion icon na si Giorgio Armani na mayapa na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nangako ang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways na si Secretary Vince Dizon ng agarang pagsusuri sa 2026 budget proposal ng ahensya sa loob lamang ng 1 linggo. Kabilang narito ang inaasahang pagrepaso, gayon din ang posibleng pagbabago ng buong pondo kung kinakailangan. Ang pinakahuling detalye ihahatid live ni Milky Regunan. Miss Milky. Yuel, humingi sa Kamara ng konti pang panahon si bagong DPWH Secretary Vince Dizon para ma-review ang budget ng Department of Public Works and Highways sa 2026 para muling ipresenta sa Kongreso. Ginawa ni Dizon ang apela sa pagdalo sa budget deliberation ngayon ng House Committee on Appropriation sa panukalang pondo ng ahensya sa susunod na taon. Ayon kay Dizon, partikular na rerepasuhin ang 268 billion pesos na budget para sa flood control project. Ang naturang halaga ay 30% ng kabuoang budget ng 2026 budget ng DPWH na nagkakahalaga ng 881 billion pesos. Sa datos, sinabi ni Dizon, 20,000 ang susuriin nilang flood control projects na kung hindi man duplication ay sinasabing completed na pero popondohan uli ng budget para sa susunod na taon. Narito ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon. Ating Committee on Appropriations and House of Representatives kung ano po ang direktiba ng Pangulo sa akin. Dahil ako'y pang-apat na araw ko pa lang ito, officially, ang mensahe ko po sa ating mga mahal na kongresista ay unang-una, inutusan na po ako ng ating Pangulo na repasuhin at kung kinakailangan baguhin ang buong budget ng DPWH. So yan po ay sinabi ng ating Pangulo nung Miyerkules at yan po ay gagawin ko. At sasabihin ko po yun sa ating mga members of Congress dahil very important po yun. No? Na marinig nga para galing sa akin na susundin ko to the letter ang utos ng ating Number 1. Samantala, UL, habang ongoing naman ang budget deliberation, nagrally kaninang iba't ibang grupo sa harapan ng Batasan Pambansa. Tinuligsa naman ito ang maanomalya sa DPWH habang marami sa ating mga kababayan ang nasasalanta ng baha kapag merong mga bagyo at habagat. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Batasan Complex, maraming salamat, Milky Regunan. Hindi sapat ang 20 billion pesos na pondo para sa Zero Balance Billing Program para maabutan ng tulong ang mga mahihirap, may kapansanan at mga senior citizen. Apila ni Senator Bam Aquino, taasan pa ang ilalaang pondo upang himukin ang publiko na magpakonsulta at magpagamot ng kanilang karamdaman. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Nanawagan si Senador Bam Aquino sa pamahalaan na maglaan ng mas malaking pondo para sa Zero Balance Billing Program
upang matiyak na mas maraming Pilipino ang makikinabang. Ginawa ni Aquino ang panawagan kasunod ng ulat ng Department of Budget and Management sa Development Budget Coordination Committee meeting o DBCC briefing hinggil sa 2026 National Expenditure Program na 20 billion pesos lang ang inilalaan para sa susunod na taon. Ito ay upang maisamang mga kwalipikadong benepisyaryo kabilang ng mga mahirap, persons with disabilities at mga senior citizen. Para kay Aquino, masyadong mababa ang 20 billion pesos. Dapat itong madagdagan para mas marami sa ating mga kababayan na nangangailangan ng makikinabang. Paniwala ng senador, marami sa ating mga kababayan ang umaasa sa programang ito na dapat tutukan ng pamahalaan upang hindi na matakot at maabalang ating mga kababayan na magtungo sa mga government hospital para magpagamot. Hinimok ni Senator Pam ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang maglatag ng mas komprehensibong panukala ukol sa pondo ng zero budget billing para mapalawak ang saklaw ng programa at may samang iba pang mahalagang sektor ng lipunan. Gusto ng senador na makita ang latag ng programa para sa susunod na 3 hanggang 5 taon. Nauna nang hiniling ni Aquino na tanggalin ang buong 270 billion pesos para sa flood control program sa susunod na taon at ilipat sa larangan ng edukasyon at healthcare. Kung hindi man ay anumang halaga na mababawas sa flood control program, ay isama sa dagdagan ang zero balance billing budget. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang mali sa nakatakdang auction o pagsusubasta ng National Food Authority nang aabot sa 60,000 metriko toneladang aging na bigas o matagal nang nakaimbak na bigas. Depensa pa ng Agriculture Department, routine lamang ito upang mapaluwag ang mga impakan bilang pagsalubong sa nalalapit na panahon ng anihan. Narito ang report ni Rovic Manuel. Inaasahan na ng Department of Agriculture o DA na marami ang tataas ang kilay hinggil sa nakatakdang auction ng National Food Authority o NFA ng hanggang 60,000 metric tons ng aging na bigas ngayong Oktubre. Ayon sa DA, isa sa kritisismo dito ay ang kalidad ng bigas at mga akusasyong nagpapabaya umano ang ahensya. Sa panayam ng DZRH kay DA Assistant Secretary Arnal de Mesa, dinipensahan nito ang pagsusubastang gagawin ng aging stock ng bigas. Aniya, ito ay para lang mapaluwag ang mga bodega dahil malapit na umano ang muling anihan at hindi dahil malapit na ang masira at para lang pagkakitaan. Magkakaroon nga tayo ng subasta ngayong October ng 60,000 metric tons dahil alam natin pasok din na ng anihan para lalo mas ma-free up yung mga espasyo ng warehouses ng NFA. Ang pangunahing rason lang ka Jerry talaga ay mailabas itong mga aging stocks at magkaroon ng espasyo para dito nga sa ating hanian. So hindi tinitingnan yung kita. Ayon kay De Mesa, ang mga isusubastang bigas ay pasok pa sa itinakda ng RA 12078 o ang Agricultural Tarification Act, kung kaya pwede pa itong isubasta ng NFA. Dagdag pa nito, tinatayang nasa 1.2 milyon na sako o katumbas ng 13% ng kabuuang buffer stock ng NFA ang isasali sa bentahan. Papatak naman ang presyo ng mga aging na bigas mula 25 pesos hanggang 27 pesos depende sa reduction rate o tagal ng pagkakaimbak ng bigas. Floor price niya depende doon sa aging katunying. Magre-range yan from 25 to hanggang 27 pesos depende doon sa tinatawag natin na reduction rate. Ang pinakamura ay 25% kapag more than 18 months na yung aging at ang reduction rate ay 15%. Yes po, 25 pesos and 2 centavos, 25.02. At yung pinakamahal na floor price ay 27 pesos and 96 centavos para doon sa mga bago-bago pa. Ito yung more than 3 months but less than 6 months. Sa kasalukuyan, may buffer stock ang NFA na 450,000 metric tons na katumbas ng 12 araw na emergency supply ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Ihanda pa rin ang mga panangga sa ulan ngayong huling araw ng linggo dahil makararanas pa rin tayo ng pag-ulan sa buong Luzon at Western Visayas, dulot pa rin ang epekto ng southwest monsoon o habagat. Sa huling pagtayo ng Pag-asa, nakataas ang yellow rainfall warning sa Zambales, Bataan at ilang bahagi ng Tarlac at Pampanga. Maaari ring ulanin ng mahina at katamtaman ang nalalabing bahagi ng Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Naging isang ganap namang low pressure area ang binabantayang cloud cluster sa kanluran ng Northern Luzon. Ito ay huling namataan sa kanluran at timog kanluran ng Sinait, Ilocos Sur na may katamtamang tsansang maging bagyo sa susunod na 24 oras. Samantala, kaiba sa anunsyo kahapon, asahan na ang maulang weekend dito sa Metro Manila, dulot pa rin ang habagat na maaring magdala ng mga kalat-kalat na ulan at thunderstorms. Ikaw ba ay nagiging makakalimutin na? Yung tipong kalalapag mo lang ng gamit ay nakalimutan mo na agad kung saan mo ito nilagay. O di kaya naman ay mayroon kang nabasa o napakinggan, pero limot mo na ito agad. Normal yan dahil sa tinatawag na short-term memory. Alamin na ano nga ba ang short-term memory? Ang short-term memory ay isang temporary storage space sa ating utak na kaya lang mag-store ng limitadong impormasyon sa loob ng 15 to 30 seconds. Tungkulin ito na pagganahin ang ating atensyon o focus sa mga bagay sa ating paligid at recognition naman upang magdagdag ng bagong impormasyon na mayroon na tayo sa ating utak. Kadalasan, ang ating short-term memory ay kaya lang mag-store ng 5 to 7 items. Halimbawa niyan ay ang ating phone numbers, numero ng plaka o kaya naman tagline sa billboard. Kaya naman, valid na may makalimutan tayo agad dahil dito. Pero ayon sa mga eksperto, ang impormasyon sa short-term memory ay pwede ring maging long-term kung atin itong kakabisaduhin. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Nakadakdang maglabas ng executive order si US President Donald Trump na babago sa pangalan ng kanilang Department of Defense bilang Department of War. Isang titulo na huli pang nangyari o narinig noong ikalawang digmaang pandaigdig na ayon kay Trump ay para mas lalong mapalakas ang kanilang hukbong sandatahan. Yan at iba pang napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Indonesia, nagpapadala ng mga food delivery ang mga mamamayan mula sa Southeast Asia, kabilang ang Thailand, Singapore at Malaysia bilang pagpapakita ng suporta sa isang delivery rider na nasagasaan ng pulis sa gitna na naganap na kilos protesta. Gayun din bilang pakikiisa sa halos isang linggong isinasagawang protesta laban sa irregularidad at sa mga umunoy sobrang benepisyo at pribilehiyong natatanggap ng kanilang mga politiko. Sa iba pang balita, nakatakda namang maglabas ng utos si US President Donald Trump na nais palitan ng pangalan ng kanilang Department of Defense o Pentagon bilang Department of War. Ayon sa mga ulat, layunin nito na higit pang mapalakas ang kahandaan at kakayahang pandepensa ng kanilang hukbong sandatahan. Dahil dito, tatawagin na rin bilang Secretary of War si US Defense Secretary Pete Hegseth, ang titulong huli pang narinig noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit dadaan pa rin ito sa kanilang kongreso dahil kakailanganin ng malaking pondo para maisakatuparan ang pagpapalit pa lamang ng pangalan. Samantala, mula pa rin sa Amerika, iniulat naman ng kanilang Senior US National Security na isang kartel mula Venezuela ang pinasabog ng Amerika dahil sa hininalang may kargado itong mga illegal narcotics. Kung saan 11 kataong sakay ng naturang barko ay nasawi mula sa mga pagsabog na siya rin kauna-unang operasyon ni US President Donald Trump na magpadala ng mga barko sa Southern Caribbean na haharang sa mga ganitong klase ng importasyon. Giit naman ni US Defense Secretary Pete Hegseth na magpapatuloy anyang mga ganitong klaseng operasyon ng Amerika at pigilan ang pagpasok ng mga kontrabando sa kanilang bansa. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang malungkot na balita ang pumutok kagabi sa mundo ng fashion. Ito'y makaraang pumanaw ang legendary Italian fashion designer na si Giorgio Armani, ang nagtatag ng isa sa mga pinakatanyag na fashion houses sa buong mundo. Ang inilabas na pahayag ng Armani Group sa report na ito.
Nagluluksa ang buong fashion industry sa pagpanaw ng legendary fashion designer na si Giorgio Armani. Sa inilabas na pahayag ng Armani Group, nakasaad na sa mga huling sandali ng Italian designer and billionaire ay kapiling nito ang kanyang mga mahal sa buhay. Hanggang sa kanyang mga huling araw, inialay pa rin daw ni Armani ang sarili sa kumpanya, mga koleksyon, gayon din sa ongoing at future projects. Mga gunita na noong Hunyo, sa kauna-unahang pagkakataon ay hindi na ito nakadalo sa Milan Fashion Week Spring-Summer 2026 menswear upang magpagaling sa isang undisclosed condition. Bilang pagunitangan ay 50 anibersaryo ng kanyang tanyag na fashion house, isang exhibition ang planong isagawa sa Milan ngayong buwan. Sa pagpanaw ni Armani, ang kanyang mga naulilang pamangkin na sina Silvana, Roberta at Andrea, gayon din ang kanyang kanang kamay at head ng men's collection ng Armani na si Leo Del Orco ang inaasahang mamamahala ng kanyang naiwang fashion empire. Bilang pagsunod, sa hiling ng yumaong designer, ang kanyang funeral ay gagawing pribado. Pumanaw ang binansagang King of Italian Fashion na si Giorgio Armani sa edad na 71. Abangan sa aming pagbabalik, magkapitbahay na kapitbisig din o di umano sa pagtutulak ng ilegal na droga, bistado. Sa MBC TV Sports jersey ng National University standout na si Bella Belen ni retiro ng pamantasan. At sa TNVS kwentong hold up ng mga Pinoy, pinag-usapan sa Reddit. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tila hindi nadala ang isang senior citizen na muling ibinalik sa piitan matapos mahulihan ng higit 200,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa Pangasinan. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. 64 anyos na lolo na dati nang nakulong dahil sa illegal na droga, arestado nang mahulihan muli ng illegal na droga sa kanilang tahanan sa Alaminos City, Pangasinan. Balik kulungan ng isang 64 anyos na lolo matapos mahulihan ng humigit kumulang 30 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 24,000 pesos. Kinilala ang suspek na si alias Tanda na naaresto sa pamamagitan ng search warrant na pinalabas ng Alaminos City Trial Court. Ayon kay Police Captain Ruel Isid, ang team leader ng Provincial Drug Enforcement Group, batay sa kanilang record, dati nang naaresto si alias Tanda noong 1996 sa kasong illegal na droga na ito'y nakalaya noong taong 2019. Sa kabila nito'y patuloy umano ang kanyang pagsasagawa ng illegal na aktibidad. Lumalabas sa investigasyon na mismong mga parokyano ni Tanda ang pumupunta sa kanilang tahanan upang bumili ng ipinagbabawal na gamot. Sa kasalukuyan na sa kustodiya ng Alaminos City Police Station si Tanda na naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo, Aristartate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang dalawang magkapitbahay matapos maisumbong sa kanilang barangay chairman ang umano'y illegal na gawain ng mga ito na pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa Barangay Talimundok, Orani, Bataan. Ayon sa ulat, isinumbong ng mga residente kay Barangay Chairman Larry Gonzales ang dalawang lalaki na iba't ibang tao umano ang nagpupunta sa mga ito kahit 10 oras ng gabi. Agad namang umaksyon ang opisyal at iniulat ang sumbong sa hepe ng pulisya ng Orani na nagresulta sa mabilis na operasyon laban sa mga sospek. Sa isinagawang drug by bus operation, positibong nakabili ang tumayumpo surveyor ng ipinagbabawal na droga mula sa mga sospek dahilan upang agad silang arestuhin. Kinilala ang mga naaresto na edad 43 anyos na construction worker at isang 35 anyos na barbero. Nakumpiska sa mga ito ang tinatayang 25 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng humigit kumulang sa 170,000 pesos. Ang operasyon ay pinungunahan ni Police Lieutenant Ronnie Luna
sa ilalim ng supervision ni Police Major Patrick Arno Balcanao. Kasalukuyang nakapit na ang mga suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot sa 24 na mga kabahayan ang nasunog sa Barangay 5, lungsod ng San Carlos, Negros Occidental. Ayon kay Fire Officer 1 Rochelle Ann Batayula, pinuno ng Intelligence and Investigation Unit ng Bureau of Fire Protection sa lungsod ng San Carlos, Negros Occidental, umabot sa 21 na mga kabahayan ang totally damaged habang 3 naman ang partially damaged. Dagdag pa ni Batayula, ang napabayaan na sinaing ang pinagmulan ng sunog na mabilis na kumalat dahil sa gawa lamang sa light material sa mga kabahayan. Umabot sa 306,000 pesos and 250 ang halaga ng mga nasabing nasunog at umabot sa 65 o 65 mga individual ang apektado at temporaryong naninirahan sa barangay hall ng Barangay 5 ng nasabing lungsod. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kalbaryo para sa marami nating kababayan ang malapagong na daloy ng trapiko na madalas pang sabayan ng kaliwat kanang aberya sa pampublikong transportasyon. Pero ang misulang daily taste of hell ay mas pinapalala pa ng mga kawatan sa kalsada. Ang kwentong hold up ng mga netizen, silipin sa report ni Arnold Herrera. Walang sinasanto ang mga kawatan sa kalsada. Mayaman man o hindi ang bibiktimahin basta't may nakitang pagkakataon. At yan nga naging paksa ng talakayan sa Reddit thread na ito kung saan nagbahagi ng kanilang samot-saring kwentong hold up ang mga netizen. Una riyan ang kwento ni alias Deep Fried Chicken na bago man nakawan ng phone ay nakiusapan na kung pwede nitong maisalba man lamang ang kanyang SIM card. Bagay na pinagbigyan ng kawatan. Sabay thank you bago ito tuluyang tumakas. Sa kwento naman ng netizen na ito, hindi man napagdiskitahan ng luma nitong cellphone ay kinagalitan pa raw ito ng magnanakaw na binato pa sa mukha niya ang wallet na naglalaman lamang ng nasa 10 piso. Tila nonchalant naman si alias Fishing RR101 na walang kamalay-malay na may hold-upan na palang nagaganap sa sinasakyan niyang bus. At kahit tinutukan pa ng patalim, ay wapakels. Ang ending, hindi na siya tuluyang hinold up. Sa kwento naman ng katrabaho ni alias D0007 na iligtas daw nito ang kanyang katatanggap lamang na 13th month pay matapos magpanggap na kawatan, sabay pa simpleng baba ng jeep na para bang walang nangyari. Meron din naman tinutukan ng kutsilyo at sa halip na cellphone lamang ang ibigay at dala ng taranta, ay aksidente ring naiabot bilang freebie ang kanyang wallet. Sa datos ng National Capital Region Police Office o NCRPO mula Nobyembre 2024 hanggang Abril 2025, nakapagtala ito ng 22.53% na pagbaba sa crime rate sa Metro Manila, kabilang ang robbery na bumaba ng 16.47%. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, niretiro na ng National University ang number 4 jersey ni Bella Belen bilang pagkilala sa kanyang mahusay na ambag at legasiya sa Lady Bulldogs. Si Belen na 3 beses na UAAP Seniors MVP ay naging bahagi ng NU program sa loob ng 11 taon at nagkamit ng 5 kampyonato at 2 MVP awards sa high school. Ang mga pangyayari ibabalita ni Matchpoint Millie Borja. Niretiro ng National University ang jersey ni Bella Belen kahapon araw ng Huwebes bilang pagkilala sa kanyang naging ambag at legasiya bilang 3 beses na UAAP Seniors Most Valuable Player.
Ginanap ang seremonya sa Mall of Asia sa ginawang pep rally ng NU para sa pagbubukas ng UAAP Season 88. Emosyonal si Belen habang ipinagdiriwang ang kanyang kamanghamangang karera sa Lady Bulldogs. Naging bahagi si Belen ng NU program sa loob ng 11 years, kabilang na ang panahon nito sa NU Nazareth kung saan nakamit niya ang 5 kampyonato at 2 MVP awards. Dahil dito, hindi na maaaring gamitin ang sinumang NU women's volleyball player ang kanyang number 4 jersey. Nagdesisyon si Belen na pumasok sa professional volleyball ngayong taon at sumali sa 2025 Premier Volleyball League PVL Rookie Draft kung saan napili siya bilang top overall pick ng Capital One Solar Spikers. Sa kasalukuyan, hindi pa nakalalaro si Belen sa PVL dahil priority niya ang Alas Pilipinas duties kung saan nakatulong siya sa pagkuha ng silver medal sa 2025 AVC Women's Nation Cup sa Vietnam nitong Hunyo. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Biyernes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.